The steadfast love of the Lord never ceases, and His mercy shall never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa po sa atin, sa bawat pamilya, mga anak po na nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan, mga kapwa ko pastor sa Alliance, sa SCB, at higit sa lahat sa ating mentor, Pastor Wilbert Puchal, sa pribileyo na ibinigay po sa akin, at higit sa lahat kay Sister Eugene, kay Pastor Archie, dyan po sa technical team, at kay Pastor Wilson sa pribileyo uli na tayo po ay magbalik para po tapusin yung pong tinatalakay po natin patungkol sa Luke chapter 15. Isang pamilya po, isang tatay na meron pong dalawang anak. Ipagpapatuloy ko po ang aking pong tinatalakay sa inyo o yung tinalakay ko po nung nakaraan, pinamagatang The Lost Brother in the House. And there are two ways we can be lost. Break the rules and do everything we please, and keep everything the rules and be good but still be lost. Samahan niyo po akong buksan ang ating mga Biblia sa aklat po ng Lucas chapter 15, beginning in verse 25 to 32. Ito po yung ating scriptural text sa ating pong pinag-uusapan. Luke chapter 15, numbers 25 to 32. Let me read. Now his older son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing, and he summoned one of the servants and began inquiring what these things could be. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he became angry and was not willing to go in. And his father came out and began pleading with him. But he answered and said to his father, Look, for so many years I have been serving you, and I have never neglected a command of yours. And yet you have never given me a young goat so that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who had devoured your wealth with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, Son, you have always been with me, and all that is mine is yours. But we have to celebrate and rejoice, for this brother of yours was dead, and has begun to live, and was lost, and has been found. Ang akin pong tatalakayin, yung pong pinamagatang The Lost Brother in the House. Katulad po nung nakaraan, tayo lang po ay mag-review how this youngest son lost in the house. First, the younger son gave himself to wild pleasure. Second, the youngest son lived for while living. Kaya ang tawag po dito sa youngest son na ito ay wayward son. Bakit po wayward? Hindi lang po siya wayward, kundi while living na, wasteful son pa ang ating pong pwedeng ipangalan sa kanya. Another is what? The younger son demanded his share of estate. Hindi mapakali, hindi ayaw manatili sa bahay, naka-lockdown, naka-isolate, naka-quarantine, pero mas pinili niyang i-demand yung gusto niyang gawin during the lockdown. Next, how this youngest son was lost. The youngest son lived with no sense of accountability. The younger son lived from a distant country, and the younger son lost in a far country for geographical location. Ito po ang dahilan kung bakit po tinawag siyang prodigal son. Prodigal son means he was a lost son. Now, habang pinag-uusapan po natin itong youngest son, meron din po tayong makikitang characteristics itong si Kuya na pwede po nating makita ang ating sarili sa kanyang mga pag-uugali. The younger son robbed the father's estate, but the older brother robs the dignity of his father. Now, what are the truths to ponder dito po sa buhay ng older brother or eldest son? Isa po sa tinalakay ko po sa inyong katotohanan, prinsipyo na pwede po nating matutunan at ito po'y magbigay ng babala sa atin para hindi na po natin gayahin. One, he was living to maintain his outward appearance. Lagi po nating tatandaan, ang kanya pong concern ay yung panlabas, hindi yung kanyang kalooban. Pero ang maganda po sa side nitong
older brother sa bahay ay pag ikaw po ay bahagi o part ka ng isang Jewish family at ikaw ang panganay. Isa po sa mga posisyon at pribileyo na meron ng isang panganay during that time, if you are an older son, ikaw ay brother's keeper ng lahat ng nasa loob ng bahay pag wala yung tatay at higit sa lahat to your brothers and sisters. Second, you are the second in line of authority if the father is not around. Sa madaling salita, pag wala si tatay sa loob ng bahay, ikaw ang hahalili. Ikaw ang next in line in authority para po pangunahan at pangasiwaan ang loob ng taanan. What a great privilege. Third, he will assist his father when there is celebration in the house. Ibig sabihin lang, pag meron pong celebration, merong bisita ang kanyang tatay, laging nandun humahalili ang kanyang panganay na anak. And the last, he was the master chief in that celebration. Head po siya sa loob ng kusina, sa lahat po. Head waiter na, head master chef pa, ano pa ang hahanapin mo sa isang firstborn son pag ikaw ay belong sa isang Jewish family? Being an eldest son makes him a leader, but being in the field makes him a laborer. Ang kanyang tatay, hindi niya pinwersa ang kanyang anak para magtrabaho. As part of this responsibility, nararapat lang na siya ay mapakinabangan, nararapat lang na siya ay maglingkod sa kanyang tatay. Now, papaano ba nawala ang older son na ito? How this older son lost in the house? He was lost in the house in the aspect of spiritual aspect, emotional, and intellectual aspect. Pinag-uusapan po natin dito yung kanyang mentality, yung kanyang behavior, at higit sa lahat yung kanyang kondisyon as an oldest son. Pagdating po sa kaligtasan, meron po tayong maling konsepto pagdating sa kaligtasan. Halimbawa po, ini-equate nila na pag ikaw ay mabuting tao, ikaw ay maliligtas. No, ang gaya na sinabi ko po sa inyo ng karaan, don't equate being good with being saved. Bakit po? Kasi naalala niyo po ba, Huyo, yung parable of the rich young ruler? He was a very good person. Lahat po ay nasunod niya. Yung po ang sabi ng Matthew chapter 19, verse 16 to 17. Pero nung nakausap niya ang Panginoon, lahat ay talagang accumulate good. Mabubuti yung na-accumulate niya. Ito yung ibinigay niyang, ang tawag dito, ibinigay niyang sagot doon sa tinanong ng Panginoon. Sinunod niya lahat ang utos. He was a good man. Kahit nung siya'y bata pa, nasunod niya na ang utos ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, there is one thing you lack. That is eternal life. The gospel is not about be good and be saved, but be saved and you'll be good. Ang totoo pong kaligtasan po natin doon po sa grasya na regalo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo para tayo'y maligtas. At pagligtas na po tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan para tayo maging mabuting tao. Now, basahin ko po sa inyo itong mga statement na sinulat ko po nung nakaraan sa inyo. Ang ama ay pinagbunyi ang pagbabalik ng anak. Ngunit, ang panganay, siya ay nagluluksa. Bumalik ang anak, yung youngest son, pero ano po ang naging behavior po ng panganay? Ayaw niyang pumasok sa loob ng bahay. Ayaw niyang makijoin. Ang ama ay nagbubunyi pero ang panganay nagluluksa sa labas ng bahay. Bakit ayaw niyang pumasok? Tinalakay ko rin po sa inyo. Galit na galit siya. Hindi lang sa kanyang kapatid, kundi sa kanyang ama. Paano ba naman siya hindi magagalit? Tingnan po natin. The older brother was angry. Why? Because of the return of his younger brother. Galit na galit kasi nung narinig niya na bumalik yung kanyang bunsong kapatid, ayaw niyang bumalik pa. Ayaw niyang makita na yung mukha ng kanyang kapatid. Kaya this older brother ay talagang galit na galit because of the return of his younger brother. Second, because of the reception of his younger brother.
Paano ba siya tinanggap? Ipinagbunyi, ipinagkatay pa. Hindi lang yan, binihisan pa ho. At pangatlo po, bakit siya galit na galit? Because of the respect he received to his father. Anong klase bang respetong binigay ng tatay sa kanya? Well, ang sabi ng ama sa kanyang mga alipin, this son of mine who was lost now has been found. Namatay, now ngayon ay muling nabuhay. Imbes na tawagin siya, nag-request nga yung youngest son, hindi mo na lang po ako ituring na bilang anak, kundi ituring mo akong isang alipin. Pero ang sabi ng ama, you are my son. And the last one, bakit po siya galit na galit at ayaw pumasok? He was refused to come in because of stubborn heart. Matigas po ang ulo. Ganyan po ang buhay ng panganay. He was lost. Why? Because he's living to maintain his outward appearance. Second po, na truth to ponder in the life of this older brother. He was faithful working, serving and slaving in the field to earn merits. Tapat nga sa trabaho, pero wala namang katapatan sa kanyang ama. Ganyan po yung panganay. Again, ano yung pangalawang truth? He was faithful working, serving and enslaving in the field to earn merit. Ang totoong anak po, gaya ng binanggit ko sa inyo, true sons live on the revelation of the Father, but servant only lives in information. Pagkagaling sa field, may narinig na sigawan, celebration at party, imbes na yung tatay, yung kanyang ama ang tanungin, siya ay nagtanong sa kanyang mga alipin. Yung alipin, nagbigay ng informasyon. Naalala niyo ba yun? Magkaiba po yung sinabi ng ama sa alipin at yung alipin yung sinabi niya sa panganay na anak. Tingnan po natin yung mentality ni kuya. May problema po siya sa kanyang kaisipan. Ang kanyang mentality sa kanyang tatay, slave driver, unjust, madaling makalimot yung kanyang ama. Tingin niya sa kanyang ama, hindi mapagbigay. Ganyan po mag-isip yung panganay. Kaya nga po siya lost. Bagamat nanatili sa bahay, nanatili sa kanyang trabaho, hindi lumayas, pero makikita ninyo, siya rin ay lost katulad ng kanyang younger brother. Ano naman ang kanyang tingin sa kanyang sarili? Ay slave, not deserving, forgotten, and unloved. Again, walang pagmamahal sa ama, walang pagmamahal sa kapatid. Kasi po, kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, nararapat lang na ipakita natin ang pagmamahal natin sa kapwa. Kaya ang tunay na nakakakilala sa Panginoon ay loving. At ang patunay na maibigin sa Diyos ay maibigin sa kapwa. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Love your neighbor as you love yourself. Pangatlo po na tinalakay ko sa inyo na katotohanan about this older brother. He was trying to get a sense of significance and value from his compliance. Yung kanyang significance at kahalagahan sa kanyang sarili, nakukuha niya. Saan? Sa pagsunod. Saan? Doon sa wala siyang binviolate na anumang pinag-uutos ng kanyang ama. Hindi niya nakita, more than this, he was a true son of his father. Kapatid, ang ating significance is in Christ Jesus. Hindi po natin nakukuha ang ating significance, ang ating value sa compliance, bagamat mahalaga. Saan pa? Sa mga accumulated things, bagamat mahalaga. Jesus died for us. And if Jesus died for us, ang ating pong identity, ang ating value, ang ating significance is in Christ Jesus. Pang-apat po na tinalakay ko sa inyo at dito po ako natapos nung nakaraan. Always living in self-righteousness. The older brother was lost. The older brother was living in self-righteousness. Verse 29 to 31 ng Luke 15.
Let me read. But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave, and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast." And his father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours." Ganito po siya mag-isip. Ganito niya rin po, ah, 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 ganito po rin niya pine-present ang kanyang sarili sa kanyang ama. Pinipigilan niya magsaya. Bagamat ito ay nasa kanyang puso. Very longing na longing niyang gusto niyang magsaya. Kahit na hindi pa umaalis ang kanyang bunsong kapatid, ito na talaga ang matagal niya ng pangarap. Again, gaya ng sinabi ko po sa inyo, bakit mo pipigilang magdrama kung pwede namang magsaya? Ayaw pumasok. He refused to come in. And the father begged him to enter and join the celebration. Bakit mo pipiliing maghimutok kung pwede namang magpatawad? Imbes na patawarin niya na lang ang kanyang bunsong kapatid. Anong ginagawa niya sa kanyang ama? Naghihimutok. Bakit mo pipiliing magalit kung pwede namang lahat ay mag-relax? May celebration sa loob, hindi makarelax yung kanyang ama. Maging siya ay hindi rin makarelax. So affected lahat. Bakit po? Dahil doon sa kanyang daladalang sama ng loob, galit, paghihimutok, at ayaw magpatawad. Self-righteousness is more of the outward manifestation rather than the inward conversion of the person. A self-righteous people or person is one whose prayers draw attention to themselves rather than God. Yung pagtingin sa sarili na matuwid, yung tinitingnan ang sarili na laging siya ay tama. Ito daw po ay nakikita sa panlabas lamang, hindi sa pangkalooban ng isang taong niligtas ng Panginoon. At ito rin ang sabi ni Boyd Bailey. Pag siya'y nanalangin, a self-righteous person is one whose prayers draw attention to themselves. Para lang lagi sa kanyang sarili kung nalalangin, hindi yung layunin na para sa Panginoon para makipag-usap sa ating Diyos. It is easy to criticize people who are living in sin without looking at ourselves. Uulitin ko po, napakadali lang po magbigay ng kritisismo sa tao na nabubuhay sa kasalanan without looking at ourselves. Hindi po tayo exempted dito. Napakabilis po nating mag-judge. Napakabilis po nating may sinasabi o may sasabihin. Bakit po? Because we think na hindi po tayo ganun sa harapan ng Panginoon. Lagi po natin tatandaan, sabi po ng aklat ng Roma chapter 3, all is fall short in the glory of God. All have sinned. At walang isa man sa atin ang nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Self-righteous people never appreciate repentance or forgiveness. Kaya ganun po mag-isip ang isang taong ang tingin sa sarili ay matuwid. They never appreciate repentance or forgiveness. Tingnan po natin yung older brother self-righteousness. Tinalakay ko po ito sa inyo. 3 po yung binanggit ko sa inyo at atin po itong tatapusin ngayon pong hapon na ito. One of the characteristics of the older brother, why tinawag po natin siyang self-righteousness o nabubuhay siya sa pagiging matuwid sa kanyang sarili, paningin sa kanyang sarili, tingin niya ay lagi siyang tama. Dito po sa verse 28, the older brother got so angry that he could not even go into the house, and his father came out and begged him to go in. He expressed no passion to his brother. This is one way to characterize a person na sa kanyang tingin ay siya ay matuwid. Katulad po ni Kuya, he expressed no passion. Di mo lang man lang makitaan ng interest na dapat masaya, walang reaksyon. Actually, may reaction pero imbes na masaya, imbes na tuwang-tuwa, imbes na puntahan ang kanyang kapatid para yakapin, hagkan,
Anong ginawa niya? Ayaw niyang pumasok. Why? Because of self-righteousness. He expressed no passion to his brother. Second, doon din po sa verse 28, he expressed self-pity towards his father. The old brother got so angry that he could not even go into the house. Nagmamaktol. Tingin niya siya yung api. Siya yung aping-api sa sitwasyon. Tingin niya siya yung argabyado. Tingin niya talagang, feeling niya talaga ay hindi siya karapat-dapat bigyan ng party. Kung sino pa raw sa tingin niya, kung sino pa yung may masamang nagawa, ang tingin niya, yung pa yung dapat ipagbunyi. Hindi niya naiintindihan kung bakit merong pagbubunyi, merong kainan, merong celebration. Ang alam niya, kaya nagkaroon ng celebration dahil doon sa ginawa ng kanyang utol. Hindi niya naintindihan ang kanyang ama. Di ba? Yun po ang palaging nangyayari. Pag hindi mo naintindihan ang nanay at tatay mo, natural lang na ikaw ay sasagot sa anumang sinasabi po nila sa inyo. Pangatlo po, na self-righteousness ng older brother. Verse 29, and he said to his father, for years I have worked for you like a slave, and have always obeyed you, but you have never even given me a little goat, so that I could give a dinner for my friends. Dito po ako natapos nung nakaraan. Pangatlo po, he always highlighted his reputation and accomplishment. Ipinagyayabang niya kung ano yung mga nagagawa niya. Anong sabi niya? For years, I have worked for you like a slave and have always obeyed you. Ang isang tao po na ang tingin niya sa kanyang sarili ay lagi siyang tama, laging matuwid, katulad ni Kuya. Well, mapagmalaki sa magulang. Ang tao pong tingin sa sarili ay laging siya ang tama, lalo na pag ang kaharap niya ay ang kanyang magulang, mapagmalaki. Bakit mapagmalaki? Ang sabi niya, for years I have worked for you. Ano pa? Mapagmaliit sa magulang. Sa kanyang pakikipag-usap, pakikitungo, pakikisalamuha sa kanyang magulang, minamaliit niya. Hindi niya alam na yung kausap niya ay magulang at siya ay anak. At hindi lang yan, mapagmataas sa sarili. Bakit po? Kasi ang lagi niyang ina-highlight ay yung kanyang reputasyon at accomplishment. Di ba ho, yun po ang sinasabi ko sa inyo, to gain merits. Bakit kinakailangan niyang makakuha ng napakaraming points? Para sa panahon na hindi siya ipagbigyan, marami siyang ilalabas, marami siyang ipagmamalaki. Kung ikaw ay anak at meron ka pong trabaho, dapat po maiwasan natin itong ganitong usapin pagdating sa magulang. Hindi ibig sabihin nangangahulugan na ikaw ay may trabaho, ay meron ka ng karapatan na magmalaki, maliitin ang magulang, at mapagmataas sa sarili sa harap ng magulang. Ephesians 6 verse 1 and 2. Di ba yan po ang utos ng Panginoon sa mga anak? Children, obey your parents. Children, honor them. Dalawa po ang tungkulin ng anak. Obey and honor. Pang-apat po, nakatangian ng isang taong ang tingin sa sarili ay matuwid at laging tama katulad ni Kuya. Verse 29, but he said to his father, for years I have worked for you like a slave and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. Nakita niyo po yung scripture? But you have never even given me a little goat. Pang-apat po, nakatangian ng isang taong self-righteous. Katulad ni Kuya, he lives and works to gain approval from his father. Ayaw pumasok sapagkat nagseselos. Ayaw pumasok sapagkat napakaraming tampo. Ang daming resentment.
Ayaw pumasok kasi feeling niya rejected. Higit sa lahat, ayaw pumasok dahil po punong-puno ng accusation. The older brother accused his father. Pero hindi naman lahat yun totoo. Ano po ang sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 16? Make your light shine so that others will see the good you do and will praise your Father in heaven. Dapat, kung talagang totoong ginagawa niya yon na walang halong selos, walang halong resentment, walang halong rejection, walang halong accusation, walang halong sulking, hindi dapat ito magkakaroon ng ganitong usapin nung bumalik ang kanyang utol. Yun pala, ginagawa niyang lahat, pakitang tao lamang. Pakitang gilas. Nagpapakita lang pala ng gilas sa tatay niya para pag siya ay humingi, madali siyang bigyan ng pabor. Yun ang kanyang understanding eh. Gawin niya muna ang lahat para makahingi ng pabor. Mali yung kanyang motivation, mali ang kanyang intention. Sa kanya, ang tingin niya sa kanyang sarili, pinwersa siyang magtrabaho doon sa field. No. Pag tayo po ay anak ng Panginoon, anak tayo ng kaharian, God will never force us to work with Him. It is our free will. Kaya ito po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Pag tayo magtrabaho, tayo ay gumawa, make sure gagawin po natin ito as we work in the Lord. So, balikan po natin si Kuya. Bakit ayaw pumasok? Bakit po siya ay tinawag nating self-righteous, living in self-righteousness? Because he lives and works to gain approval from his Father. Number 5, or letter E. Same verse 29. He marked and list down what he has done. Ito ang matindi si kay Kuya. Meron talaga siyang napaka laki ng gig na meron siya. Napaka hindi siya makakalimutin doon sa mga bagay na kanyang ginagawa or nagawa. Kaya ang sabi diyan, for years I have worked for you. Nabilang niya lahat kung ilang taon po siyang nagtrabaho, ilang taon po siyang hindi sumuway sa pinag-uutos ng kanyang ama. Siya po ay mapagtanim. Siya po ay mapagbilang. Binibilang niya lahat ng kanyang accomplishment para pag humarap sa tatay at humingi ng pabor, isa-isahin niya po iyon. Mga kapatid, di ba po, pag hindi ka mapagbigyan ng magulang mo, halimbawa itong lockdown na ito, nasa bahay lang tayo, tapos na ang lahat ng gawaing bahay, time na para mag-relax. And then, nung sinabi mo, Nay, Tay, pwede ko bang gawin na ito? Pwede na ba akong maglaro? And then, hindi ka mapagbigyan. Ano po yung madalas na lumalabas po? Di ba, Nay, Tay, tapos na po yung lahat ng pinapagawa nyo. Lahat ng inutos nyo, tapos na. Ano pa bang gagawin ko? Alangan namang maglulundag-lundag lang ako dito. Nagawa ko na lahat ng pinag-uutos nyo. So, baka naman pwede nang maglaro. Pag hindi na pagbigyan, ganito po ang lalabas. We always mark and list down what we have done. Mapagtanim na, mapagbilang pa sa lahat ng kanyang nagawa. Isaiah 64 verse 6. We are unfit to worship you. Each of our good deeds is merely a filthy rag. We dried up like leaves. Our sins are storm winds sweeping us away. Ganyan din po ang ating pong naranasan bago po tayo makakilala sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa atin, lahat daw ng mabubuting gawa natin is like a filthy rags, maruming basahan sa kanyang harapan.
Pero nung bago po tayo makakilala sa Panginoon, pinipilit po natin na tayo po'y mabuting tao. Wala naman pong masama sa pagsunod sa lahat ng utos ng Panginoon. Wala pong masama kung lahat po tayo nakakagawa ng mabubuting bagay bago tayo makakilala sa Panginoon. Pero kung yun ang kaunawaan, yun ang understanding natin para tayo ay makapasok sa kaharian niya, maligtas po tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay doon po tayo nagkakamali. Sa harapan ng Panginoon, lahat ng ito ay maruming basahan. Ano po ang sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 23? Kung mapagbilang ka at mapagtanim ka, lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo, katulad ng older brother, ito po ang sinasabi. Whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men. Kung ikaw ay nagtatrabaho, kabataan, mananampalataya, may trabaho ka, ang sipag-sipag mo, tapat ka sa tungkulin mo bilang isang empleyado sa kumpanya. Nakikita ka ng boss mo. Pero dumating yung sandali hindi ka lang mapagbigyan, nagkaroon ka na ng pagtatampo sa amo mo. Bakit? Kasi inisip mo, lahat naman ginawa ko. Lahat ng sinasabi niya, sinusunod ko. On time ako mag-submit ng report. Pero bakit hindi man lang ako mapagbigyan doon sa aking hinihingi? Ano po ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 23? Whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men. Ito po dapat ang motivation natin, lahat po tayo. Sa ministry man, sa bahay man, o pag ikaw ay may trabaho, pag tayo po ginagawa natin ito, we have to do it heartily as we are working in the Lord, not for men. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. He made him who knew no sin to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him. Lahat po tayo ay naging matuwid, hindi sa sarili nating mabubuting gawa, hindi sa lahat ng bagay na sinunod natin yung 10 utos, naging matuwid po tayo dahil sa ating Panginoong Heso Kristo. Righteousness came from Christ when we receive Him as our Lord and Savior. A true righteous people possess a childlike attitude. Hinalintulad po ang righteous o ang taong matuwid. Hinalintulad po yan sa isang pag-uugali ng isang bata. Bakit po? Kasi ang bata po talaga, sa kanyang murang kaisipan, sumusunod po lagi yan. Hindi po yan nagdadabog, hindi po yan nagrereklamo. Pag sumunod po yan, talagang tuwang-tuwa po siya. Bakit po? Kasi ganun po ang ugali ng bata. Hindi pa dumarating sa kanyang kaisipan yung mapagbilang, mapagmalaki, at mapagmaliit sa pagulang. Ulitin ko po, that a true righteous people possess a childlike attitude. Hebrews 6 chapter verse 10. Ito po ang sinasabi. For God is not unjust so as to forget your work and the love which I have shown toward His name in having ministered and still ministering to the saints. Sa madaling salita po, tayo po ay manggagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan at sa kanyang kaharian. Ang Panginoon po ay just, hindi niya po nakakalimutan at kailanman hindi niya pwedeng makalimutan kung ano man po ang ating ginagawa sa kanyang ubasan at kaharian. Lalo na pag ito'y ginagawa natin na ayon po sa ating kalooban. Our labor in the Lord shall not in vain. Again, God is not unjust to forget our work. Next, ano po ang nakita nating self-righteousness sa older brother? Verse 29. Andun pa rin po tayo. But he said to his father, For years I have worked for you like a slave, and have always obeyed you. But you have never been given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. Self-righteousness ba? Kay kuya? Well,
he talked to his father how good and obedient he was. Ito po ang dahilan kung bakit po hindi siya pumasok, bakit po siya nawala. Kung makipag-usap sa kanyang tatay, sinabi niya kung gaano siya kabuti at masunuring anak sa bahay. Ito po yung problema sa mga taong ang tingin sa sarili ay laging tama at matuwid. Never na never niyang sasabihin, never na never niyang maiisip sa kanyang kaisipan na meron siyang nagawang mali. Why? Because he talked to his father how good and obedient he was. Ayan po nakalagay, oh. For years, I have worked for you like a slave and have always obeyed you. Totoo ba talaga na si kuya ay walang na-violate ni isa mang bagay sa inuutos ng tatay niya? Alam nyo, obvious na obvious. Eh di ba pinapapasok siya? Eh ayaw niyang sumunod. Oh, ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi niya. Ang sabi niya, I have always obeyed you. Eh pinapapasok siya, ayaw niya. Yung iba, ang katwiran, eh iba naman yun, pastor. No, hindi po. Kasi po, ang talagang totoong tao na ang tingin sa sarili ay laging tama, ang tingin sa sarili ay laging matuwid. Ganyan po siya mag-isip. Papaano po natin nakitaan ng self-righteousness ang older brother? He think of himself more important and valuable than his brother. Ulitin ko po. He think of himself more important and valuable than his brother. Sa kanyang mahalaga yung kanyang sarili. Ang alam niya, mas mahalaga siya kaysa sa kanyang kapatid. Kaya nga meron po akong nilagay ritong statement. Are you self-right or Christ right? Uulitin ko po. Are you self-right or Christ right? Ang matuwid na tao ay hindi tumitingin sa mga bagay na wala sa kanilang pagsunod sa Diyos, kundi sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa kanila. Ulitin ko po. Ang matuwid na tao ay hindi tumitingin sa mga bagay na wala sa kanilang pagsunod sa Diyos, kundi sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa kanila. Kaya po yung self-righteousness means self-right rather than Christ life. Amen? Ulitin ko po, self-life dapat po ay Christ life. Next, verse 30. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast. Bakit po siya self-righteousness or self-righteous? He repelled his younger brother. Itinakwil niya ang kanyang kapatid. Yun po ang ipinamukha niya sa kanyang ama. Bakit nandito yan? At bakit pinagtatayan? Bitter, unforgiving. Ang isang taong tingin ay laging siya ang tama, puno-puno ng bitterness. Unforgiving. Di marunong magpatawad. Anong sabi niya? This other son of yours wasted your money on prostitutes. And now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast. Imbes na tawagin niyang kapatid, ano ang sabi niya? This other son of yours. Itinakwil niya sa harapan ng kanyang ama. Ayaw niyang makita,
ayaw niyang marinig, ayaw niyang ipinagdiriwang ang kanyang kapatid na nawala, squandered everything, palaboy, loose living, ayaw niyang makitang nakabalik sa loob ng bahay. Why? Because he repelled his younger brother. Next, he hate and condemned his brother. Because of hatred, because full of condemnation towards his brother, na-disrespect niya yung kanyang ama. At ang sabi niya, this other son of yours wasted your money on prostitute. Very caustic. Hindi lang yan. Biting kung magsalita. Lahat ng kanyang sinasabi, nakakasakit. Sino bang nagpapakain sa kanya? Sino ba ang nagbibigay sa kanya ng mga privilege? Sino ba ang nagbigay sa kanya ng trabaho? Di ba? Yung kanyang ama. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nung siya'y magalit, nung siya'y nagtampo, nung siya ay talaga namang nagselos sa kanyang kapatid, walang lumabas na salita sa kanyang bibig kundi yung mga words na nagbibigay ng sama ng loob, words of disrespect, at ito ay hindi na niya nakita sa kanyang sarili. Galatians 5:26. Ang sabi po ni Pablo dito sa mga taga-Galatians is this: But don't be conceited or make others jealous by claiming to be better than they are. Magkakapatid, dapat nagmamahalan, nag-iibigan, nagpapatawaran. Pero dito makita po natin, punong-puno ng galit at punong-puno ng sama ng loob. Another scripture, 1 Peter chapter 2, verse 1. Stop being hateful. Quit trying to fool people and start being sincere. Don't be jealous or say cruel things about others. Ano po ang sabi? Stop being hateful. Iwaksi mo na. Panluloko sa ibang tao at simula ka ng maging totoo sa sarili mo. Huwag kang magselos or huwag kang magsalita ng mga bagay na masama patungkol sa iba. Ito po ang nakita natin kay Kuya. Kaya nga, yung ika-4 na truths to founder, this older brother was always living in self-righteousness. Proverbs 29, verse 11. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Ang isang tao pong mangmang, ano po ang sabi? Walang pakundangan kung magalit. Pero po ang mga matatalino, nagpipigil or pinipigilan nila ang kanilang sarili sa kanilang galit para hindi mahalata. Pero si Kuya, obvious, talagang inilabas niya. Hindi man lang siya nagkaroon ng hindi man lang niya inisip kung ano ang pwedeng mangyari, ano ang pwedeng niyang magawa na hindi maganda sa harapan ng kanyang ama. Ephesians 4 verse 26. Ito naman po ang magandang encouragement. Dahil tayo po ay tao, well, ang sabi ng Bible, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Sa madaling salita, kung magalit, iwasang magkasala. At huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So ang Biblia mo po mismo ang nagbibigay ng solusyon. Ang Panginoon mismo, bagamat nung una po tayo hindi matuwid,
Pero nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas, naging matuwid tayo dahil kay Kristo sa harapan ng ating Diyos na buhay. At pag tayo daw po ay nagalit, iwasan natin ang ating sariling magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw, nagalit pa rin tayo. Matthew 25 verse 24 to 27. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwanan nyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tinubos sana ito. Ano po ang sabi niya? Natakot po ako. Kasi daw tuwing umaani yung alipin, pinipitas nung amo. Ano ibig sabihin yan? Meron siyang mapanghusga. At kahit na siya ganun na, alipin na, ayaw niya pa rin gamitin yung tamang ipinapagawa sa kanya ng kanyang amo. Eh di ba si kuya, ano ba ang pinapagawa ng kanyang ama? Pumasok ka. Tama naman eh. Pero sa paningin niya, bakit ako papasok? Ni isa man lang kambing, hindi mo kami pinagkatay para kami ay mag-celebrate ng aking mga kaibigan. Mapagmalaki. Mapagmataas. Alipin na, mataas pa rin ang tingin sa sarili. Binigyan na ng puhunan. Hindi pa rin niya ginamit. Bagkus, isinauli pa. Yan po ang mga taong mapagmalaki at mapagmataas. Why? Because they are living in self-righteousness. The older brother represents what? Always working, serving and slaving away to earn merits. They earn points para pagdating lang araw, mayroong maisusumbat. What the older brother represents? Always saying no to personal enjoyment and pleasure. Thinking of the father's unkind. Pinipigil lang mag-enjoy sa personal na enjoyment and pleasure. Pero sa kanyang isip, maramot ang kanyang ama. The older brother represents always judgmental, envious, and resentful of others who enjoy life. Dahil ang tingin sa sarili ay matuwid, ayaw niyang may taong masaya. Gusto niya, siya lang ang dapat masaya. And the last, the older brother represents always favorably comparing themselves with others. Ang alam niya, laging siya ang tama. Let me conclude. May we never serve with a grudging and resentful attitude. Kung tayo po ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng mga bagay na kung saan ay bahagi tayo dito sa gawain na ibinigay ng Panginoon. May we never serve with grudging and resentful attitude. Dahil ang mga masunurin po ay nire-reward ng Panginoon. But if we are resentful, full of grudges, wala po tayong makukuhang reward sa mga bagay na ito. May we never be so self-righteous that we lose sight of our need of the grace of God. Kasi ang tao pong self-righteous, wala pong matatanggap na grasya ng Panginoon. May we always be made aware of the joy of salvation every time a sinner return home. Huwag po tayong magalit kung may mga tao po na nagbabalik loob sa Panginoon. Huwag po tayong magalit kung may mga dating nawala, ngayon po ay nagbabalik na po sa Panginoon at bumalik sa kanya-kanyang mga iglesia. And may we remember
that in the Father's house there is bread enough and bread enough to spare. Lagi po nating tatandaan, napakarami pong food, napakaraming resources na pwede nating ma-enjoy sa kaharian ng Panginoon. Kaya meron po doon righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. And that is the kingdom of God. Ang Diyos po natin ay hindi po KJ. Gusto niya po, there is peace, there is righteousness, and there is joy in the kingdom of God. Mga kapatid, natapos po natin yung kwento. Pero wala ba kayong, di ba kayo nagtataka? Hindi po naisulat sa Biblia kung yung older brother nga ba ay pumasok. The Bible is silent. Iniwan po ng ating Panginoon yung kwento para tayo po ang mag-decide. Kung kayo po ang tatanungin ko, papasok ka ba sa kabila na nalaman mo lahat at nakita mo lahat yung pangyayari? Or ayaw mong pumasok? It's your choice and it's my choice. Ang buhay po natin ay punong-puno ng choices. Yan ang magdedetermine kung mararating mo at masusumpungan mo at mararanasan mo yung napakagandang buhay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Isang ganap at kasiya-saya. Kapatid, it's your choice. You want to come in and join the celebration? Praise God. Iniwan po ng Panginoon ang kwento para tayo po ay mag-decide. At ako po naniniwala sa napakaraming linggo at araw-araw pong nakakapakinig po tayo ng kanyang mga salita. Ito po ang magtutulak sa atin para piliin nating gawin at tupdin ang kalooban at gusto ng ating Ama na nasa langit. Let us join with our brothers and sisters. Let's celebrate not only because Jesus is alive, but we have a God who is our Father and we are His sons and daughters. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay magpasalamat, magpuri, magbigay po ng kalwalatian sa ating Diyos na buhay. Panginoon, ngayong pong umaga, kami po ay nagpapasalamat, nagdiriwang ang aming kalooban sapagkat ipinakita niyo po sa amin ang buhay ng isang pamilya, ang buhay ng isang taong bahagi ng isang pamilya na kung saan po ay merong ama, merong ina. At Lord, tinuturuan niyo po kami kung paano po kami maging grateful sa mga magulang po namin, paano po namin sundin, paano po namin igalang ang aming mga magulang kung kami po ay mga anak. Nagpapasalamat po kami sapagkat meron kaming pamilya na kung saan ibinigay mo sa amin na magbibigay sa amin ng proteksyon, maggagabay po sa amin. At higit sa lahat, may mga magulang kaming maglulons para po ang mga anak po namin ay marating po nila yung napakagandang plano mo, napakagandang purpose kung bakit mo binigyan ng buhay ang bawat isa. Salamat din po sapagkat meron din kaming spiritual family, meron kaming mga kapatiran, meron kaming pastor na nangunguna sa amin, tagapanguna, at siya po ang carrier ng aming grace. Hayaan mo po sa umagang ito, bawat isa ay nakayuko at nakapikit, Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil hindi po kami nagkamali ng napakinggan. Hindi po kami nagkamali ng tinanggap ngayong pong umaga. At hindi po kami nagkamali ng Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mapapariwara ang aming buhay as long as we are covered by the grace and by the authority of our Father, as long as we are covered and submissive, Lord, sa aming pong mga leaders, sa aming pong pastor, hindi po mapapariwara ang aming buhay. At nagpapasalamat kami that every time we choose, every time we are decisive in our decision, Panginoon,
Iyon po ang magdedetermine sa amin para ang buhay namin ay maranasan po namin yung buhay na ganap at kasiyasiya. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain niyo ang bawat churches na patuloy na nanonood ngayon, kabilang sa isang iglesia, mga kapwa ko pastor, mga magulang, mga nanay at tatay, and even Lord, mga kuya at mga ate, at higit sa lahat mga anak na nanonood ngayon. Salamat po dahil inabot mo ang aming kakulangan. At salamat sa kapunuan, salamat Panginoon sa kasiyahan sa aming pong puso. Pinupuri ka namin sa katagumpayan na naganap ngayong pong umaga na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa patuloy na pagtanggap, patuloy po na pananalig sa mga salita ng Diyos na ipinapahayag po, lalong-lalo na dito sa ABG Livestream. Again, thank you and God bless us all.